mga tumatakbong senador ang iba't ibang lugar sa bansa para mangampanya. Nagbabala naman si Pangulong Bongbong Marcos laban sa fake news. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Nagpa-meet and greet sa Taguig ang pambato ng PDP na si Senator Bato de la Rosa. Iginiit niya ang pag-iwas sa iligal na droga, lalo na sa mga kabataan. Kasama niya rito ang kapartido niyang si Philip Salvador. Ang isa pang manok ng PDP na si Attorney Jimmy Bondoc sa Laguna naman nangampanya nitong weekend. Isinusulong niya na i-digitize ang proseso ng pagpapasa sa mga batas. Nakasalubong niya naman ang pambato ng administrasyon na si Senator Bong Revilla na nanuyo rin sa Laguna. Sa kampanya niya naman sa Quezon City kanina, nangako si TV host Willie Revillame na tutulungan niya ang lungsod sa kanilang mga proyekto sakaling manalo. Nag-motorcade siya sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Nakasama niya roon si Senator Bongo. Nanindigan si Go na dapat hindi binalik sa National Treasury ang pondo ng PhilHealth. Dapat daw ay ginamit ito para pagandahin ang benepisyong pangkalusugan para sa mga Pinoy. Sa Zamboanga City naman, sinimula ni Luke Espiritu ang kampanya niya sa Mindanao. Dininig niya ang hinaing ng mga residente tungkol sa commercial fishing na nakaapekto na raw sa mga maliliit na mangingisda. Habang si dating Senator Bam Aquino nagtungo sa Cebu City, titiyakin niya raw ang sapat na pondo para mapatupad ang free college law sakaling manalo. Nasa Antipolo Rizal naman si Senator Amy Marcos nitong weekend. Nakipag-zumba siya bilang pakikiisa sa Women's Month. Si Senator Lito Lapid, suportado raw ang suspensyon ng no RFID, no entry policy sa mga tollway. Pag-aaralan daw muna ng Toll Regulatory Board kung paano magkakaroon ng iisang RFID ang lahat ng tollways bago ito ipatupad. Sa kanyang vlog, nagbabala naman si Pangulong Bongbong Marcos sa paglaganap ng fake news. Kakambal ng kampanya ay ang mga intriga at batuhang putik na tinatawag na fake news. Kaliwat kanan na rin yan. Ang bagong Pilipino ay marurunong kumilatis sa tama at maling impormasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.